ang maging masaya ay expensive po para sa iba. Gumagawa sila ng maraming kaparaanan upang maging masaya ang maraming tao. Subalit, lahat ng kasiyahan na maaaring ialok ng takbo ng sanlibutan o ng mga bagay na kinakasangkapan ng ating kaaway ng dyablo ay pansamantala lamang. At tatandaan po natin na lahat ng ating ginagawang kaligayahan at kasiyahan sa ating mga buhay ay ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos kapag tayo ay nasa Kanya na. Or else, maaring kahit sa buhay natin ngayon ay patuloy na ipagsusulit natin sa Panginoong Diyos ang lahat ng klase ng kaligayahan at kagalakan na mayroon po tayo. Nais ko po na sa umagang ito hikayatin ng bawat isa sa inyo na ibigay natin ang ating mga sarili at ating atensyon sa muli pong pag-aaral natin ng salita ng Panginoong Diyos. At hinihingi ko po na bukas niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Mangangaral o ng Ecclesiastes chapter 11 verse 9 to 10. Mangangaral chapter 11 verses 9 to 10. Now, this is the second part ng ating pong pag-aaral sa ating pong series dito sa chapter 11 verses 9 to 10. So, praise God dahil nasa chapter 11 na po tayo. At ganito po ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 9 ng chapter 11. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at ang lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Ngunit, alamin mong lahat ng ito'y pagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Ang ating pag-aaral sa umagang ito ay may paksang God will bring you to judgment. Ulitin ko, God will bring you to judgment. Sa Tagalog, dadalahin ka ng Diyos sa paghuhukom. O dadalahin ka ng Diyos sa pagsusulit. Napag-aralan natin last series natin dito, hindi nga lang po na nakaraang Sunday dahil nag-break po tayo, meron tayong tinalakay. Napag-aralan natin itong Ecclesiastes chapter 11 verses 9 hanggang chapter 12 verse 1 to 14 ay paghatol ng Panginoong Diyos o yung judgment ng Panginoong Diyos sa buhay ng lahat ng tao. Subalit si Haring Solomon ay pinapakita niya dito sa kanyang immediate na tagapakinig na inaddress niya ito para sa mga mananampalataya. Meron dalawang paghatol na binabanggit si Haring Solomon dito. Una, ito ay ang paghatol na pwede na nating maranasan ngayon pa lamang sa lahat ng ating sinasabi, sa lahat ng ating ginagawa, at sa lahat ng ating iniisip. And then, yung pangalawa ay paghatol after na mamatay po tayo dito. Ngayon, maliwanag po na ang dalawang judgment na binabanggit dito ay parehas na naririto sa ating konteksto. Tingnan niyo po ang chapter 11 verse 9 ng ikalawang bahagi. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Pagdating ng verse 14 ng chapter 12, ang sabi doon, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. This is our present and future judgment na pinakikita ng Diyos. Now, napag-aralan natin sa ating pag-aaral noon kung ano ang ibig sabihin ng judgment, ano ang ibig sabihin ng paghatol. Ang Diyos po natin ay matuwid na Diyos. In other words, hindi siya pumapanig sa kasalanan, hindi siya pumapanig sa mga maling ginagawa ng tao. Sila man ay mananampalataya o sila man ay hindi mananampalataya. Nakita natin sa pag-aaral natin sa mga nakaraang topic natin patungkol dito, mula po sa lumang tipan, nakita natin yung pagiging matuwid ng ating Panginoong Diyos. Nakita natin kung paano niyang binigyan ng hatol as a consequence ng pagkakasala ni Adam at saka ni Eve.
Nakita natin in Genesis chapter 6, yung kasalanan sa panahon ni Noah. Nakita natin yon. Of course, tiningnan natin yung paghatol ng Panginoong Diyos in the Sodom at Gomorrah at marami pang iba. So in other words, mula po sa lumang tipan, pinapractice ng ating Panginoong Diyos yung kanyang present judgment sa lahat ng mga tao, especially in the nation Israel as a chosen nation ng ating Panginoong Diyos. Nakita natin in the New Testament na ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng judgment, nagbibigay ng paghatol. At marami tayong tiningnan na mga passage patungkol sa paghatol ng ating Panginoong Diyos. In other words, the 66 books of the Bible ay nagpapakita rito na ang ating Diyos ay Diyos na matuwid. Now, sa umagang ito, ang aking katanungan uli sa bawat isa sa atin ay ito. Ano-ano ang ipagsusulit mo sa Diyos ngayon at sa mga darating na araw? Yun yung dapat na makita natin dito sa ating passage. Ano-ano ang ipagsusulit mo sa Diyos ngayon at sa mga darating na araw? Nakita ko po na mayroon 3 na tinalakay si Haring Solomon dito. At makikita natin muna sa umagang ito ang isang salita. Ano-ano ang ipagsusulit mo sa Diyos ngayon at sa mga darating na araw? Number 1, ipagsusulit mo sa Diyos ang mga uri ng kagalakan o kaligayahan na mayroon ka. Now, the key word is joy. Ulitin ko, ipagsusulit mo sa Diyos ang mga uri ng kagalakan o kaligayahan na mayroon ka. Now, ito yung sinasabi ni Haring Solomon sa talatang 9 ng unang bahagi. Ano sabi niya sa talatang 9? Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Now, pinapakita rito ni Haring Solomon na yung kabataan dito, it talks about our strength. Katulad na sinasabi niya sa chapter 12, verse 1 up to verse 14. Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kalakasan. Remember God in the time of your strength. Now, the word youth na binabanggit dito, it is not only referring para sa isang kabataan na malakas. This is the whole life ng isang tao. Na hanggat ang isang tao ay merong strength na nararanasan niya, ang ibig sabihin po dito, it is referring, generally speaking, sa lahat ng tao ang talatang 9. Sabi ng talatang 9 ng chapter 11 ng mga ngaral, malaggalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at ng lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Now, ngayong umaga, gusto kong tingnan natin yung word na magalak, na word na kagalakan. Ang Diyos ba ay hindi nagbigay sa atin ng turo patungkol sa pagiging magalakin, pagiging jolly mo, yung pagiging magalakin mo, pagiging masayahin mo, pagiging palangiti mo? Of course, alam natin na nagbigay ang Diyos. Ngayon, 2 bagay ang gustong ipakita rito. Kagalakan na sanctified by the Word of God at kagalakan na nagro-rule, na nag-i-influence sa atin through the worldly pleasure ng mundong ito. Sabi ng Magandang Balita Biblia, ang sabi doon, magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Tinignan ko po ang isang translation, yung ang bagong ang Biblia. Ang sabi rito, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan, pero may karugtong at pasayahin ka ng iyong puso sa araw ng iyong kabataan. Mas preferred sa akin yung ang bagong ang Biblia sapagkat dinetail niya at medyo mas malapit siya sa pagkasalin. Meron siyang 2 na pinapakita rito na sa Pilipino ay yung tinatawag na katangian at kagalakan, katangian at ugali ng isang tao. Ang sabi rito, ikaw ay magalak. At ang sabi, pasayahin ka ng iyong puso. So itong 2 word na ito, magalak ka at pasayahin ka, ay napaka
laki ng implikasyon sa pagsulat ni Haring Solomon. Now, para sa ating mga mananampalataya, ang kagalakan at ang paghatol ay magkasama. Ulitin ko, for us as a believer, joy and judgment ay lagi po siyang magkasama. Bakit ganon? Pastor, kailangan ba na pag naging masaya ako, dapat dinidiscern ko yung kasiyahan ko kung saan nanggagaling at kung anong uri ng kasiyahan ang mayroon ako? Si Haring Solomon, pinapakita niya sa atin ngayon dito, yung joy and judgment ay lagi po siyang magkasama. Why? Una, lahat tayo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos saan? Na magkaroon ng discernment, magkaroon ng paghatol. Saan? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin na tingin natin ay nagbibigay ng kasiyahan o kagalakan sa atin. Kaya nga hindi ho lahat ng kagalakan na tinuturo ni Haring Solomon dito ay dapat ginagawa ng mananampalataya. Ibig sabihin, pinapakita niya rito, saan ba nanggaling itong kaligayahang ito? Anong nature ang kaligayahang ito? That's why, pinapakita rito ni Haring Solomon na dapat meron tayong judgment sa mga kagalakan o happiness o joy na dinadaanan at ginugusto natin sa ating mga buhay. Now, ang tanong, yung judgment natin saan ba dapat nanggagaling? Sometimes, meron tayong mga naririnig na basta ako, masaya ako sa ginagawa ko. Diba? Huwag niyo akong pakialaman. Diba? Ganun sinasabi ng iba. Pwede naman yon dahil yun yung gusto niya. Pero the principle of the Word of God is our way, how we judge yung lahat ng gagawin natin sa ating mga buhay. In other words, yung judgment na gustong ipakita ng Diyos sa atin, dapat nanggagaling siya sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Now, nakikita natin ngayon dito na si Santiago halimbawa, sinabi ni Santiago sa Santiago chapter 4, ang sino mang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay ginagawa niyang kaaway ang Diyos. Sometimes, joy is our friend. Tama po ba? Yun yung gusto natin eh. Kaya nga bakit ano ginagawa natin sa buhay natin? Pumupunta tayo sa mga leisure, sa mga bagay na alam nating nagpapaligaya sa atin. Pero nakita natin, kung ito ay tinatawag na worldly system, ito ay worldly pleasure, pinapakita na agad ni James na maging maingat tayo sapagkat that is not the will of God. Ibig sabihin, dito sa Ecclesiastes chapter 11, verse 7 to 8, nagbabala na si Haring Solomon bago niya ibigay ang verse 9 patungkol sa kagalakan. Napakatalino ng Diyos na nag-inspired kay Haring Solomon. Hindi lang niya basta tayo sinasabi na kung ano yung nakakagalak sa'yo, yun yung gawin mo. No, hindi yun yung sinabi ni Haring Solomon. May sinabi siya sa verse 7 hanggang verse 8. Now, ano yung sabi rito? Masarap ang nasa liwanag at kaiga-igayang pagmasdan ang araw. So, maliwanag na agad na yung joy na meron ba tayo ay nasa liwanag ba tayo o nasa dilim. Yun yung gusto ipakita niya rito. And then, nasabi niya sa verse 8, kung ang tao ay mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Alalahanin niya, darating ang mas mahabang panahon ng kadiliman. Lahat ng pangyayari ay pawang walang kabuluhan. Just imagine, sinasabi ni Haring Solomon, everything is vanity. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ang tinutukoy niya rito, anumang klaseng kagalakan na meron tayo ngayon, ang lahat ng ito ay lilipas at pansamantala lamang. This is a temporal joy. Amen po ba? So, yun yung gusto niya pakita. So, dito pinakikita na ang salita ng Diyos na ipinapangaral at tinuturo ni Haring Solomon dito sa atin ay ang kagalakan at ang kasiyahan na iba't ibang pleasure. Pag sinabi nating pleasure, dito tayo nasasarapan, dito tayo nasisiyahan. Yung pleasure and joys of life coming from God. So ang gusto ng joy, ng Lord, kung tayo man ay merong tinatawag na pleasure na nagiging
kagalakan natin, nai-enjoy natin, dapat siguraduhin natin na ito ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Yun yung gusto ipakita rito ni Haring Solomon. Bakit po? Gusto ng Panginoon, kapag tayo ay nagagalak, for His glory, para sa kanyang kalwalhatian. Now, listen in verse 7. Masarap ang nasa liwanag. Ano ba ibig sabihin dito? Kapag namumuhay tayo sa liwanag, kapag may kagalakan tayo dahil bunga ito ng liwanag, of course, pinag-aralan natin typologically, Jesus is the light of the world. Tama po ba? Typologically, the word light is referring to the truth. This is our guide. This is our guidance sa buhay natin na pinag-aralan natin. Ang salita mo ay ilaw sa aking daraanan. Nakita ho natin yon. So, ibig sabihin po, masarap ang nasa liwanag. Hindi po sinabi dito, masarap ang nasa kadiliman. I-paraphrase natin, masarap at may kaligayahan ang isang taong namumuhay sa salita ng Diyos kay Kristo. Yun ang gusto ipakita rito. Masarap daw po yun. Sa ibang tao, masarap ang mamuhay sa alam kong kasalanan na pansamantalang nagbibigay ng kaligayahan. And that is wrong. So sinasabi ngayon dito ni Haring Solomon na dapat yung iniisip natin na kagalakan sa ating mga buhay na nai-enjoy natin galing sa ating Panginoong Diyos ito para sa kanyang kalwalhatian. Alam niyo po, for God has given us an allotted period of time. Tatandaan natin, we are temporal in this world. Katulad ng ligaya na meron tayo pansamantala. Sinasabi ho ng verse 8 ng chapter 7 ay ito. Ang sabi rito ay ito, alalahanin ninyong darating ang mas mahabang panahon ng kadiliman. Sa chapter 12 verse 7, ang sabi niya rito, alalahanin mo siya bago manambalik sa lupa ang ating katawan lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So, pinapakita ngayon dito na tayong lahat ay pansamantala lamang. So, hindi po natin dapat iniisip na yung enjoyment ng temporal na pansamantalang kalagalakan na no-offer ng sanlibutan ay doon na tayo masyadong nakapokus. Ngayon, ipagpapatuloy ko po. Ang gusto ipakita rito, death is coming when the enjoyment of what this world has offered will no longer be possible. Anong gusto ipakita dito ni Paul? Yung kamatayan darating po sa atin. Na kung saan ang kagalakan na inalok na sanlibutan ito ay hindi po mananatili. Tama po ba? Sabi ho ng verse 8. Ano ang sabi ng verse 8? Sabi niya ay ganito. Now listen in verse 8. Kung ang tao ay mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Alalahanin din yung darating, ang mas mahabang panahon ng kadiliman. Lahat ng mangyayari ay pawang walang kabuluhan. Yun yung gusto ipakita sa atin ngayon dito. Mga kapatid, although the full witness of Scripture show us that there are great joys to be had in heaven, and that to depart this life is, and to be in Christ is better. So, ano yung gusto ipakita ni Haring Solomon? Merong mas mainam nakagalakan Dahil nga po, lahat tayo rito ay pansamantala lamang. Ang tinuturo ngayon ni Haring Solomon dito, mag-focus tayo sa darating na eternal o walang hanggang kagalakan. Tawan niyo po? Kaya ngayon, ang tanong natin ngayon dito, anong uring kagalakan ang nagpapaligaya sa atin? Kung ang nagbibigay ng kagalakan sa atin ay pansamantala lamang, nasisira at hindi pang matagalan, we need to reconsider ang sinasabi ng salita ng Diyos na dapat ang tinitingnan natin ay ang walang hanggang kagalakan na inaalok ng Diyos. Why? Because in chapter 12 verse 7, ang sabi ron, alalahanin mo siya. In English, ang sabi ni Haring Solomon, remember God. Alalahanin mo siya.
So, ang gusto niya ipakita rito, ano ba ibig sabihin na remember God? Alalahanin mo ang Diyos. This is a relational. Ang ibig sabihin dito, when King Solomon tell us na remember God sa iyong buhay, ang sinasabi niya rito, kailangan tayong mamuhay na kinukonsidera ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng nagiging pleasure ng ating katawan dito sa lupa. Yan ang gusto ipakita niya rito. Now, nakita natin in chapter 12 verse 7, ang sabi niya, alalahanin mo ang Diyos. Kailan? Bago manumbalik sa lupa, ang ating katawan lupa, at ang Espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ibig sabihin, even ourselves, even our body is temporal. Temporal. Ako niyo po, kahit na ikaw pa ang pinakamaganda, ikaw na ang pinakapogi, ikaw na ang pinaka sa lahat, ang katawan nating ito ay pansamantala lang dito sa mundong ito. Ngayon, tanong natin, yung ating katawan, ang gusto nito pleasure. Tama po ba? Nakukuha niyo po, ang gusto ng katawan natin, pleasure. Ang gusto ng katawan natin sometimes, yung mga bagay na kahit na hindi nakalooban ng Diyos, gusto pa rin ng katawan natin. That's why in the language of Apostle Paul, in the book of Galatians chapter 6, magkalaban, alin? Ang laman, ang katawan natin at ang espiritu. Yung gustong gawin ng laman natin, ayaw ng espiritu. Ang gusto na gawin naman ng espiritu, yun naman yung gustong gawin ng laman, magkalaban nito. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, tandaan natin, itong katawan natin ito, isang araw, babalik sa alabok. Magiging kalansay. Mawawala ang laman, mawawala ang kagwapuhan, mawawala ang kagandahan, mawawala ang pagiging matigas natin. Lahat ng ito ay darating at darating sa puntong iyon. Pero isang bagay ang sinabi niya. Ano ang naging pamamaraan ng buhay ng ating katawan? Sa isang mananampalataya, sinasabi ni Apostle Paul, in 1 Corinthians chapter 6, gamitin ninyo ang lahat ng bahagi ng inyong katawan sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Now, listen in Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 6. Ang sabi niya ay ito. Pakinggan po natin ang 1 Corinthians chapter 6 na sinabi ni Apostol Pablo doon sa talatang 20. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Now, nakita niyo yung chapter 6 verse 20? Yung lahat ng niligtas ng ating Panginoong Diyos, ang gustong ipakita rito ni Apostol Paul, simple lang, gamitin ninyo ang inyong katawan. Ano yun? Yung body natin. Para saan? Upang maparangalan ang Diyos. Now, the question is, paano natin pinaparangalan ang Diyos sa ating katawan? In the first place, tayo ng mga mananampalataya ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa atin diyan po sa verse 19. Ang sabi ng 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't dapat gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Now, mga kapatid, we as a believer, na mga anak ng ating Panginoong Diyos, ang pinaka-purpose ng Panginoong Diyos sa atin, dahil alam natin na tayo ay katiwala lang ng katawan natin, one day at a time, mamamatay po tayo, ang unang tanong sa sarili natin ngayon, paano mo ginagamit ang iyong katawan para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos? Sabi niya, gamitin mo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. In other words, every parts of our body should be magbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoong Diyos. Yun yung gusto ipakita. Why? Because sa ayon sa gusto natin, ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ay mamamatay. Sabi ng Word of God sa pamamagitan ng Haring Solomon,
Sa Ecclesiastes 12:7, alalahanin mo siya bago manumbalik ang ating katawan lupa. Babalik at babalik po yung katawan natin. Ang ibig sabihin lang po nito, mamamatay tayong lahat. Yung ating katawang ito, sa ayaw sa gusto po natin, uuudin. Sa ayaw sa gusto natin, yung katawan nating ito, magiging alamok. At buti nga ho, yung ating mga buto-buto, hindi ho nasisira. Pero ang point ng Word of God dito through King Solomon na nangangaral sa atin, alalahanin mo siya. Alalahanin mo siya. Mas higit na pahalagahan mo ang pinaka-totoong kagalakan at ang kagalakang ito ay nasa ating Panginoong Jesucristo na pinaka-mainam. Sabi ni Paul sa Philippians 1:23, "For me to live is Christ, and to die is gain." Sabi ni Pablo, "Para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo, subalit ang mamatay ay pakinabang." Bakit pakinabang? Pakinabang siya sapagkat alam natin na tayo ay nakaranas ng tunay na kaligtasan despite na ang katawan ng isang taong mananampalataya ay mabubulok, magiging alamok, ang kanyang kaluluwa ay papasok sa presensya ng ating Panginoong Diyos. That's why in Ecclesiastes 12:7, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik ang iyong katawan lupa at maging alamok, at ang iyong espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. One day at a time, mangyayari po ang lahat ng ito. Pero si Paul, sinasabi niya, "For me, to live is in Christ." Sabi ni Pablo, kung ako man ay nabubuhay ngayon, mamumuhay ako kay Kristo. Hindi niya sinabing mamumuhay ako sa kagustuhan ng lamang ko. Hindi niya sinabing mamumuhay ako sa kaligayahan na gusto kong gawin sa aking katawan. Kaligayahan na gusto ng aking katawan. Ang sabi niya, "For me to live is Christ." Para sa akin, kung nabubuhay man ako ngayon dito, mabubuhay ako kay Kristo. At kung mamamatay man ako, mamamatay ako ng may pakinabang. So pinapakita ngayon dito, mga kapatid. Kaya, yung joy, yung kagalakan na binabanggit dito sa verse 9 ni Hari Solomon, yung joy na mayroon tayo dito sa lupa bilang bunga dapat ng banal na espiritu. Now, ito yung maganda. Ang Diyos hindi ho siya killjoy na para hindi tayo bigyan ng kaligayahan o kagalakan. Ang Diyos, dinajudge niya tayo sa uri ng kagalakan na mayroon tayo. Kunwari, mananampalataya ka na. Ang way of enjoyment ng buhay mo ay ang mga vices. Ay hindi mo magugustuhan ng Diyos yun. Tama? Hindi mo magugustuhan ng Diyos yun. Yung uri ng pamumuhay mo ay mayroong bisyo. Dahil doon ka maligaya, hindi ho yun. Gugustuhin ng Panginoong Diyos. Kaya nga pinakikita niya rito, ang kagalakan na gustong ipakita ng Diyos sa atin dito ay ang Galatians 5:21. What is the fruit of the Holy Spirit? Kagalakan, joy. Ang joy na ito ay hindi kontra sa salita ng Diyos. Ang joy na bunga ng Banal na Espiritu ay sanctified joy. Malinis na kagalakan, malinis na kaligayahan. Hindi siya makasanlibutan, hindi siya masama, kundi kaligayahan na nanggagaling sa Diyos dahil ipinamumuhay mo ang kagalakan mong ito ayon sa prinsipyo ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga kung ang kagalakan na mayroon ka ngayon ay kagalakang inalok ng sanlibutan, hindi mo nalulugod ang Diyos. Diba? Pansinin mo yung mga unbelievers. Saan sila kumukuha ng kagalakan nila? Pag nagiinuman, pag nagbibisyo, pag nambababae, kapag ganito yung ginagawa nila, that is temporal joy. Nag-joy na inaalok na sanlibutan na hindi pinapayagan ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Dahil ang gustong joy na meron tayo ng ating Panginoong Diyos is a fruit of the Holy Spirit na joy, na sanctified joy, and namumuhay tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Yung joy po na ito, na galing sa Banal na Espiritu, ay mapupuno lamang kapag tayo ay nasa Panginoon na. We have a partial joy sa mundong ito. We have a temporal joy sa mundong ito.
Alam niyo kung ang source lang po ng kagalakan natin ay material na bagay, hindi ho yun ang pang matagalang joy. Kung ang kagalakan na meron tayo ay ang paikipag-relationship natin, hindi ho ito ang totoong joy. Kung ang joy na meron tayo ay nakabase sa mga material na bagay, sa relasyon, sa katanyagan, sa inaalok ng sanlibutan, hindi ho ito ang joy na pinapakita ng Panginoon. Yes, sometimes we have a joy kapag mahal tayo ng mga mahal natin sa buhay, mga tao nagmamahal sa atin. Natural po yun. Kapag binigyan ka ng regalo, masaya ka. Pero pansinin mo, lahat ng ito ay posibleng magbago. Tama po ba? Nagkaroon ka ng girlfriend, di ba? Nag-break kayo, wala na ho yun, hindi na kayo masaya. Tama po ba? Naghiwalay kayo, di ba? Ng ganire, hindi na ho masaya. May bago kang material na bagay, masaya ka, pero ilang araw lang, wala na naman ang ligaya mo na yon. Tama po ba? Because all of this is temporal joy. The full joy na inaalok ng Panginoong Diyos sa atin ay ang joy na pagkayari ng buhay natin dito sa lupa ay may experience natin ang kagalakan na inihanda ng Diyos sa atin. Sa Lucas chapter 16 verse 25, nung namatay si Lazaro, ang dami niyang hirap na dinaanan dito. Tama po ba? Tagtag na sugat. Walang makain. Pero namumuhay siya sa katwiran ng Panginoon. At nung nandun siya sa kandungan ni Amang Abraham, ang sabing ganon, inaaliw siya dito. Ano ibig sabihin ng inaaliw? This is his comfort. Inaaliw siya. Ibig sabihin, yung kalungkutan na dinaanan ni Lazaro dito sa lupa nang nabubuhay siya, nakansila na lahat at ang meron siya sa kanyang kaluluwa ay walang iba kundi ang kagalakan na gagaling sa Panginoong Diyos because in reality, siya ay nasa presensya ng ating Panginoon. That's why pag namatay tayo, itong katawan nating ito, iiwanan ng ating kaluluwa. This is our 5 senses na meron tayo. Di ba, pag kumain tayo ng masarap, taste po yun eh. Di ba, pag kumakain ka, masaya ka, sarap eh. Di ba? Kapag may mga naririnig ka, na mga magagandang bagay na naririnig mo, sayang-saya ka, di ba? Pag nakarinig ka ng pangit, malungkot ka, di ba? Pero kapag masaya, yung naririnig mo, di ba? Ear, di ba? Yan yung ano natin. Yung taste, di ba? Masaya tayo. Kapag may affection tayong nararanasan, nahihipo, masaya tayo. Tama po ba? Kapag may nakikita tayo na magaganda, masaya tayo. Ano punto natin ngayon dito? Darating ang time na yung complete joy ng ating kaluluwa ay mararanasan natin sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa Pahayag chapter 21 verse 4, ang sabi ni John, papahirang ko ang inyong mga luha. Wala nang kalungkutan. Ano ibig sabihin nito? Dito sa lupa, meron tayong lungkot. Dito sa lupa, meron tayong pag-iyak. But in the new heaven and new earth, our tears will wipe by God sa buhay natin. So mga kapatid, pinapakita ngayon dito sa ating pag-aaral. Now, itong verse 9 and chapter 11, balik po tayo sa chapter 9. Sa chapter 11, verse 9 na mga ngaral. Ngayon, itong verse 9 na binabanggit ngayon dito, ito po ay mas iniaabot pa yung punto na sa pamamagitan ng pagdidiin na ang kagalakan na itinuturo ni Haring Solomon dito ay kagalakan na nag-uugat sa binagong puso ng ating Panginoon. Yun yung gusto niya ipakita rito. It is rooted saan? Rooted in the regenerated heart. Ito ay nag-uugat saan? Sa binagong puso na meron tayo. Now listen, in verse 9 ng chapter 11. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Now, compare nyo po sa chapter 11, verse 7. Sa chapter 11, verse 7, ang sabi ron ay ito, masarap ang nasa liwanag. Ano ibig sabihin dito ng liwanag? Ang isang tao na totoong binago ng ating Panginoong Diyos ay mamumuhay siya sa liwanag.
Hanggat ang isang tao ay hindi nakakaranas ng isang bagong kapanganakan, mas bibigyan niya ng mataas na value ang kagalakang inaalok ng sanlibutan. Ulitin ko, hanggat ang isang tao ay hindi nakakaranas ng kapanganakang espiritual, mas papahalagahan niya ang mga bagay na inaalok ng sanlibutan. Subalit ang isang tao na nabago ang puso niya, ay lagi niyang nakikita ay ang Panginoon. Ano ang makikita natin dito? Sa Matthew chapter 5 verse 8, ang sabi ron, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. We are blessed if we have a pure heart dahil nakikita natin ang Diyos. Sa Hebrew chapter 12 verse 2, we always look our eyes on Jesus, the author and the finishers of our faith. In Colossians chapter 3, isinasaisip natin ang mga bagay na panlangit sa ating mga buhay. So ito yung gustong ipakita ni Haring Solomon. Now, sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ano sabi ron? Tinawag kayo ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. So ano yung liwanag dito? Ang liwanag na binabanggit dito, it is the way of our lives sa buhay po natin. Anong klaseng buhay na meron tayo? Yung buhay ba natin ay lumalakad sa liwanag? If the light is Jesus Christ as a typology, o ang light ay tumutukoy sa salita ng Panginoong Diyos, ine-expect ng Panginoon sa buhay natin na ang buhay natin dapat, ito man ay may kalungkutan, ito man ay may kaligayahan, as long as namumuhay ka kay Kristo at namumuhay ka sa salita ng Panginoong Diyos, it's not matter for you because you matter what Jesus want to do in your life. Yung gusto ipakita rito ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinapakita ngayon sa atin dito na tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. At ang gusto ipakita rito ngayon, kung meron man tayong kagalakan dapat sa buhay natin, dapat tiyakin natin na ito ay kagalakang nakaangkala at nakaayon sa prinsipyo ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, God does not commend a superficial joy and happiness. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi po nagbibigay sa atin ng mababaw na kagalakan at kasiyahan. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, klase ng kagalakan na katanggap-tanggap sa Kanya, na ang ating puso ay nararamdaman ang isang kagalakan. Kagalakan na nag-uugat sa panloob na ating pagkatao kung sino tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, your identity ay hindi ho nakabase saan? Sa mga bagay na mayroon ka. Kung ang basihan lang ho ng Diyos, para tingnan niya tayo na may kagalakan sa ating mga puso o nagagalak siya sa atin, ay ang identity natin na laging nakabase sa mga taong nakapaligid sa atin, nakakasama natin, o mga material. This is superficial. Ito po ay nagpapakita sa atin na napakababaw po ng mga bagay na iyon. Ako yung punto natin dito. Hindi ko sinasabing masama ang mga pansamantalang kaligayahan na meron tayo. Part po ng buhay natin yun eh. Di po ba? Kung merong pagtitipon sa inyong tahanan, isipin mo lang palagi na mananampalataya ka. At sa pagiging mananampalataya mo, kung meron mang mga ginagawa sila na kaligayahan pero hindi ayon sa salita ng Panginoong Diyos, lagi mong i-consider yung kagalakan na gusto ng Panginoong Diyos na dapat mong maranasan. Huwag mong ko-compromise para lang maging katanggap-tanggap ka sa kanila. Why? Because you are child of God. Yun yung gusto ipakita rito. Dapat nag-root, nag-uugat ang kagalakan natin saan? Sa ating Panginoong Diyos. One of the classical example is Paul and Silas. Pag binasa niyo po ang Gawa chapter 16, verse 22 to 25, dahil sa pagsunod nila kay Kristo, ipinangaral nila ang salita ng Diyos, pero ang nangyari po sa kanila, pinabilanggo sila at pinahugupit. Pero nung nandun sila sa loob ng kulungan, in Acts chapter 16,
yung joy na meron sila ay hindi nawala. Now, let us visit Acts chapter 16, verse 22 to 25 para makita lang natin itong classical example na gustong ipakita ng salita ng Diyos sa atin. Gawa chapter 16, verse 22 to 25. Now, listen. Dinalung sila ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahugupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Verse 24, ang sabi po ay ganito, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Verse 25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Tingnan nyo, hindi ho sila bound ng circumstansya. Hindi sila natatanilikaan ng sirkumstansya ng buhay nila na yung kagalakan nila ay nakasila dahil nakabinanggo sila at pinahagupit sila. Sa halip, merong kagalakan na nasa puso nila. Nanalangin sila at umawit sila sa Panginoon. Tayo, kung tayo ay nasa katayuan nila, ano gagawin natin? Siguro yung joy natin kasilado na eh. Yung joy natin nawala na. Bakit? Kasi sumusunod ka na nga sa Panginoon, bakit kailangan mo pang mabilanggo? Sumusunod ka na sa Panginoon, bakit kailangan ka pang hagupitin? Sumusunod ka na sa Panginoon, bakit kailangan talian pa yung paa mo? Pero hindi ganon si Pablo at si Silas. Why? Because the Holy Spirit continue to work in their lives. At ang naranasan nila ay ang joy na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Umawit sila, nanalangin sila, at yon ang karanasan na meron sila. Ano yung punto ko rito? Yung circumstansya na nangyayari sa buhay natin, hindi ho dapat nagkakansila ng totoong kaligayahan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Of course, dahil tao tayo, nalulungkot tayo, dahil tao tayo, umiiyak tayo, pero it doesn't mean na mawawala ang ating kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Naroon ang kagalakan, panandali ang luha, panandali ang lungkot, pero ang kagalakan na nanggagaling sa banal na Espiritu ay aapaw at aapaw sa atin upang magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na ang kalooban niya, ang kaligayahan na nanggagaling sa Kanya ay maranasan natin sa ating mga buhay. Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Sabi ni Pablo, natutuhan ko ng magutom, natutuhan ko mabusog, natutuhan ko ng lumabis ang pera, natutunan ko mawala. Pero ano sabi niya? Sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 13. Ano sabi niya ron? I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Pero sa chapter 4, verse 1, ang sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. I says, rejoice. Just imagine, nasa kulungan si Paul, pero siya ay nag-i-encourage sa church at sinasabi niya, magalak kayo. Dapat nga, si Paul ang sabihan nila, Paul, magalak ka dyan. Hindi. Si Paul ang nagsasabi sa mga mananampalataya, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Yan ang totoong kagalakan. Kagalakan na hindi kayang ibigay ng material na bagay na sino man tao na magbibigay sa atin. Ang tunay na kagalakan ay nanggagaling lamang po kay Kristo. Mga kapatid, biblical joy is not characterized by a list of what we cannot do. Ano gusto kong pakita rito? Yung biblical na kaligayahan ay hindi po ito nakakarakterize o nagiging katangian sa mga listahan na hindi natin kayang gawin. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Despite na meron siyang trials, yung sustaining grace ng Panginoon ay nasa kanya. At nagagalak siya sa Panginoon. In other side, meron siya nakikita na sitwasyon ng kanyang buhay, pero in divine perspective, nakikita niya na ang Diyos ay makapangyarihan, pinahintulutan na lahat ng bagay na yon. That's why, dahil sa kanyang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, tinatakpan ang lungkot niya at ang ligaya ang siyang lumalabas sa kanyang puso na nagmumutawi sa kanyang bibig. Kaya mga kapatid, instead, it is a life of freedom for holiness. Alam niyo po ba? Sinabi ni Haring Solomon sa verse 7 ng chapter 11, masarap ang nasa liwanag at kaigagayang pagmasdan ang araw. Ang tunay po na may pleasure
Ang tunay na may kagalakan ay ang namumuhay sa liwanag. Hindi ho yung namumuhay sa kasalanan, hindi ho yung namumuhay sa kadiliman. Lahat ho na yun, temporal lang. Tama po ba? Yung lahat ng gagawin mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, pwede mong mapil yung kasarapan, yung pleasure. Pero that is temporal. Pero may consequence po siya. Dahil lahat po ng gagawin natin in our present life, we as a children of God, meron pong discipline o chastisement ang Lord sa atin. Kaya nagdidisiplina po ang Panginoong Diyos. Kaya hindi po porke masarap, hindi po porke ino-offer sa atin, ay tatanggapin natin para maging maligaya tayo. Ako nyo? Kuwari may anak ka, gumawa ng mali. Ano sabihin mo sa kanya? Ayos lang yan, lumigaya ka naman eh. Hindi po ba? Hindi ho. Ang totoong magulang, papayuhan niya at sasabihin niya, anak, mali yung ginawa mo. And that is the consequence ng ginawa mo. So yung ligaya na pananandalian ay may epekto sa ating buhay. Tama po ba? Pare, mag-girlfriend, mag-boyfriend. Nahulog. Sandaling ligaya lang yon, pero yung consequence nun, ang magiging consequence nun, pag meron pong naging bunga, matagal po. Tama po ba? So ano gusto natin? Meron pong mga temporal na joy na inaalok ang mundong ito sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero ang lahat po ng ito ay temporal lang. At may consequence po ito sa buhay ng bawat isa sa atin. So yun yung gusto ipakita. That's why yung binanggit dito, yung verse 7, masarap ang nasa liwanag at kaigayang pagmasdan ng araw. This is a sanctified life. Ito yung buhay dapat natin na namumuhay ng may kabanalan. Why? In 1 Peter 1:15-16, ano sabi ron? Ang sabi ho doon ay ito. Dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, ako'y banal, dapat kayong magpakabanal. Yun yung gusto ipakita. That's why, nung sinabi ni Haring Solomon sa verse 7, masarap ang nasa liwanag at kaigayang pagmasdan ng araw, yung pleasure ng mata ng isang tunay na mananampalataya ay laging nakatuon sa liwanag at ang liwanag na ito ay walang iba kundi si Kristo, ang salita ng ating Panginoong Diyos na siya sinusunod natin sa ating mga buhay at nakapamumuhay tayo ng may kabanalan. Kapag alam natin na hindi siya kagalakan na galing sa ating Panginoong Diyos, nire-reject natin at hindi natin tinatanggap. Kaya ang sabi ni Peter sa 1 Peter 1:15-16, dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Saan? Anuman ang inyong ginagawa, anuman. Hindi ko sinabing kapag ka nandun lang kayo sa church, doon lang kayo maging banal. Tama po ba? Kapag nagpe-pray ka lang, doon ka maging banal. Ang sabi, anuman ang iyong ginagawa. Ano yung salitang anuman? Whatever. In other words, lahat ng klase ng buhay natin ay sakop ng mandated ng command ng ating Panginoong Diyos na mamuhay tayo ng may kabanalan. Dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, ako'y banal, dapat kayong magpakabanal. We are set apart. Hiniwalay tayo ng ating Panginoong Diyos. Kailan? Nung niligtas tayo ni Kristo and progressively, hindi man tayo nagtatagumpay araw-araw, pero yung ninanais ng ating laman, ninanasa ng ating mga sarili, ninanasa ng ating espiritu, ay walang iba kundi ang pamumuhay na humihiwalay sa takbo ng mundong ito. So yung gusto ipakita, wala pong compromiser na Christian. Na kapag inalok ka ng inumin ay tatanggapin mo dahil nahihiya ka. Sino gusto mong i-please? Yung nag-aalok o ang Diyos? Diyos dapat. Tama po ba? Kung ginagawa nila ang mali ng mga kasama mo, ikaw dapat nadidistinguish ka na mananampalataya dahil ang gusto mong gawin ay ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Hindi po porke marami, yun na yung tama. Mali po yun. Sometimes, yung konti, yun yung tumitindig sa katotohanan. So sinasabi ngayon sa atin dito, it is
the point of King Solomon na dapat tayong mamuhay. Kung gusto mong totoong may kaligayahan, totoong kagalangan, mamuhay ka ng may kabanalan. Tama po ba? Kung gusto mo ng pansamantalang kaligayahan, mamuhay ka sa kasalanan. Pero hindi ho yun ang tunay na kalooban ng Diyos sa atin. So ikaw, alam mo kung ano yung mga temporal joy na ginawa mo. Na tingin mo, naligayahan ka, pero one day, pagsusulit mo sa Lord. Yung mga ginawa mo, na tinago nyo, one day, ipagsusulit natin to sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sinasabi rito, we cannot, sabi rito, instead it is a life of freedom for holiness. Nabanggit ko yung 1 Peter 1:15-16. Liberty to be who God made us to be, image bearer who take delight in Him and His creation. As His creation tayo. Di ba? So, ibig sabihin, nung niligtas tayo ng ating Panginoong Diyos, tagadala tayo ng image ng ating Panginoong Diyos. That's why you are light and the salt of this world. Yan ang sabi din ni John sa 1 John chapter 2, verse 6. Mamuhay kayo katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. In Galatians chapter 5, verse 1, sinasabi ron ni Apostle Paul, sa Galatians chapter 5, verse 1, ay ganito. Now listen, in chapter 5, verse 1 ng Galatian. Sabi niya ay ito, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin muli. So sino ang nagpalaya sa atin? Si Kristo. Kung malaya na tayo, ang sabi niya, huwag na tayong magpaalipin pang muli. Anong kasalanan ang umaalipin sa'yo sa buhay? Na nag-i-enjoy na sa buhay mo, pero sa harapan ng Panginoong Diyos, hindi siya nalulugod at natutuwa. Ang sabi ng verse 1, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin muli. Now, Ephesians chapter 4, verse 20 to 24, ganito ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 20 to 24. Now, listen, in Ephesians chapter 4, verse 20 to 24. Sabi ho ng verse 20 ay ganito. Now listen. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakikinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang tita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. So, nakita nyo? Yan yung gusto na makita ng Diyos sa atin. At ito ay nagpapakita sa atin na hindi lang basta tayo nagkakaroon ng joy sa ating mga sarili na gusto natin, kundi sinasaalang-alang natin ang kagalangan na na-experience natin based on the Word of God and based to what God want to see sa buhay po natin. So si Haring Solomon ay kinukomment niya ang tunay na kalayaan ay merong spiritual na kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo at banal na espiritu. This is not the freedom of joy to fulfill every conceivable desire for sin is slavery. Ito yung gusto ko ipaunawa sa atin. Hindi ho kalayaan ng kagalakan na masunod natin ang bawat maisip na ninanais ng ating buhay sapagkat ito ay kasalanan. Si Lord, kung ang basis lang niya sa atin, magbase ka sa nararamdaman mo, sa gusto ng isip mo para lumigaya ka, eh ang mangyayari po sa atin doon, lagi nating susuwayin ang Diyos. Ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin, sa John 8:34, meron siyang sinabi, ano yung dapat na maging prinsipyo ng buhay ng isang Kristiyano? Yung bang iniisip niya, yung bang nararamdaman niya, yung dapat nangingibabaw sa kanya? Now listen, in John 8:34, ganito ang sabi ni Jesus Christ in verse 34. Now, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. So kung ang nagro-roll sa atin ay kasalanan na siyang nagkakaroon tayo ng pleasure, nasasarapan tayo sa kasalanan na meron tayo, ang sabi niya, you are a slave of sin. Ano?
Ngayon, tanong natin dito, generally speaking, maraming sin na naaaring nananatili pa sa ating mga sarili. Pero anong sin ang hindi mo mapagtagumpayan? Anong kasalanan ang umaalipin sa'yo? Privately and publicly, sinasabi ni Jesus Christ, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Yun yung gusto ipakita ngayon dito. Kaya, the joy we experience sa buhay natin, hindi yan yung basis ng totoong kagalakan. Kaya lagi sinasabi, even Jesus Christ, tingnan mo muna, i-discern mo muna. Yung joy pa na yan, saan ba yan ang gagaling? I-discern mo, kasalanan ba yan o hindi? Eh kapag kasalanan, ang sinasabi, huwag kang magpaalipin. Tama po ba? Siguro kung magbibigay po ako, magne-name ako ng mga kasalanan, marami akong pwedeng ibigay kahit sa ating kalagitnaan. Diba? Na kung saan, nagbibigay ng joy sa atin. Marami yun sa mata, sa tainga na naririnig natin, sa nakikita natin, naririnig natin, nalalasahan natin, nararamdaman natin, lahat ng five senses po natin, sometimes, nagiging dahilan. At yan ang naging problema po ni Eva nang nahulog sa kasalanan. Nang nakita niya na masarap ang bungang kahoy na buo sa isipan niya na maging marunong. Ano po yun? Mata, nang nakita niya. Masarap! Isip! Hulog po siya. O ano? Three senses agad yung binabanggit doon Mata, yung pakiramdam, and then, ano pa? Isip po niya. So, yun yung gusto ipakita rito. John 8:34 the liberty that brings joy is freedom to do good, a freedom that non-believer do not have. Yung tunay pong kalayaan na magdadala sa atin ng kaligayahan ay kalayaan na mabuti. Itong kalayaang ito ay wala po sa mga hindi mananampalataya. Okay? None for unbelievers, but those whom God has regenerated can do what He considered good, fully and completely. And even we who have new heart fall short as long as we live in this fallen world. Pinag-iingat tayo. Kasi sinasabi ng 1 John 1:8-9, yung Kristiyano, napaka-prone po natin. Saan? Sa kasalanan. Buksan niyo po, 1 John 1:9. Ano sabi rito? Sa 1 John chapter 1, verse 8-9. Ang sabi rito, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan at maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ang katotohanan po, kailangan nating tanggapin, kahit Kristiyano tayo, meron pa pong mga natitirang kasalanan sa ating buhay. Amen po ba? At yung natitirang kasalanan na yon ang inaakit ng takbo ng sanlibutan. Yung natitirang kasalanan sa laman nating yon ang ginagamit ng kaaway, ginagamit ng sanlibutan upang magkaroon tayo ng pagkahulog sa kasalanan at nag-i-enjoy na kapag hindi po na-discern. So one thing we need to do, kailangan natin i-confess agad if we are fallen into sin. Mga kapatid, but in any case, King Solomon commend the joy found in doing what the Lord considered good is confirmed in his caution that God will bring all of our rejoicing into judgment. Balik tayo. Ang gusto pong ipakita rito ng salita ng Diyos ay nasa chapter 11, verse 9. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y pagsusulit mo sa Diyos. Yung kagalakan na ginagawa mo ngayon, yung kagalakan na gustong-gusto mo ngayon, one day, ipagsusulit mo ito sa Panginoong Diyos. Yun yung gusto ipakita rito. Kaya hindi porke naliligayahan tayo, hindi porke sumasaya tayo, gagawin na natin. We need to consider at magkaroon tayo ng discernment na ang joy ba na ito, ang kagalakan bang ito,
ay galing sa Diyos. Ayon ba ito sa salita ng Panginoon? Kung hindi ito galing sa salita ng Panginoong Diyos, huwag nating gawin. Amen po ba? I want to address specifically sa buhay nating lahat na narito. Mga kabataan, listen carefully. Marami kayong kaligayahan na maaaring ginagawa. Pero, isipin nyo, nakikita ito ng Diyos. And one day, ipagsusulit mo ito sa Panginoon. Amen? Mga tatay na narito, hindi lahat ng inaalok ng sanlibutan ay dapat nating tanggapin sapagkat ang kaligayahan na maaaring binibigay ng sanlibutan ay mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. And one day, pagsusulit natin to sa Panginoon. Mga nanay, alam nyo kung ano ang nagbibigay ng kagalakan sa inyo na tingin nyo ay hindi kalooban ng Panginoong Diyos. One day, pagsusulit natin ito sa Panginoong Diyos. So lahat po tayo, lahat ng gawin natin, chapter 12 verse 14, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Panginoong Diyos. That's why we need to be careful sa nararamdaman nating kagalakan. Kung hindi po ito ayon sa salita ng Panginoong Diyos, please, kailangan natin itong isuko sa ating Panginoong Diyos at patuloy na hingin ang kanyang biyaya ng pagtatagumpay. Ano pong kaligayahan na meron ka ngayon na alam mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Surrender it to the Lord. Surrender natin to sa Panginoong Diyos. Huwag mong hayaan na dahil sa ligaya na nararamdaman mo, ay mamumuhay ka sa kasalanan. Dahil sa ligaya na nararamdaman mo, ay one day matatakpan yung ligaya na gustong i-offer ng Diyos sa iyo. So we need to be careful sa buhay po natin. Napaka-dangerous po ng word na ligaya. Napaka-dangerous po ng word na joy. Tama po ba? Dahil ang joy, dalawa lang yan. Joy na galing sa takbo ng sanlibutan na ino-offer ni Satan na ang maglilid dito sa atin sa pagkahulog sa kasalanan. At mayroong joy na nanggagaling kay Kristo sa kanyang salita na naglalagay sa puso natin na tumitingin palagi sa walang hanggang kaligayahan na inihanda ng Diyos sa atin. Meron man tayong pagsubok ngayon, tatandaan pa rin natin na ang joy ang siyang panlaban dito na binigay ng Diyos sa atin. Because the fruit of the Holy Spirit is joy. Kung sa paglilingkod mo sa Panginoong Diyos, napapagod ka na, always remember the joy coming from the Holy Spirit. Dahil yon ang gusto niyang ipagawa sa atin. So specifically and generally speaking, yung kagalakan ay dapat po nating pinag-iisipang mabuti. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. And I pray, Lord, na nawa po, nangusap ka sa aming mga buhay through the written word na in-expound, pinaliwanag ng inyong lingkod sa umagang ito. Magdala po ito ng reformation o pagbabago sa aming mga buhay. Ito ang mag-correct sa amin kung meron mang kaming mga ginagawa na nag-i-enjoy na kami, pero ito ay hindi ayon sa inyong salita at kalooban. Nawa po, usigin nyo ang aming budhi, isipin nyo ang aming kalooban, at sabihin namin, Panginoon, na isabit namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Okay, harapan po natin.